kilala sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa 30 linggo tayo ng karaniwang panahon sa taon na. Ngayon ay Prison Awareness Sunday na may timang ang paminang koreksyonal, magkasamang naglalakbay at naguyod ng misyon ng pagmamahal. Langin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglalingkod sa piitan ng kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, nalaala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay isa. Kung minadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay nanalangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin niyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapin niyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan.
Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga osesero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kitang tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa aking ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa ng kautusan, ang nagtatanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Silang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa 30 linggo na tayo ng pangkaraniwang panahon ng taon-na ng ating pagdiriwang. Kasama ko po ngayon si Father Frank Villanueva, ang pinaka-senior po sa mga pari dito sa Quiapo, na pinagaling nating pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin si Father Frank. Sa araw ngayon, klaro po sa ating napakinggan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa na iisa lang. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 22, verso 20 hanggang 26, na ang pag-ibig ng Diyos ay napahayag sa kabutihang loob na hindi mag-aapi ng mga balo, ng mga nanghihiram, ng mga mahirap, bagkos gagawa ng mabuti. Dahil ayon pa sa Salmo 17 ngayon, ang kalakasan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po sa ating pangalawang pagbasa, sa unang sulat, San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 1, sinasabi ni San Pablo na hindi lang sa salita, bagkos na isabuhay na nila ang kanilang pananampalataya, na ibig sabihin, tinanggap si San Pablo, may kabutihang loob sila, at yun yung pagpapahayag ng pag-ibig. Pero ano ba ang pag-ibig? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 34 hanggang 40, sinasabi ng ating Panginoon nung tinanong siya ng isang Doctor of Laws, yung pantas tungkol sa mga kautusan na tinatawag ng mga skriba, ng mga Parisiyo, nagtatanong sa kanya, ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng kautusan? At sinasabi ng ating Panginoon ang tungkol sa dalawang utos. Ang una ay mula sa aklat ng Deuteronomio, na kung saan nasaad sa Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 5 sa aklat ng Deuteronomio. At ngayon, nasa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-isip. Pero dinagdagan pa ng ating Panginoon, hindi lang doon sa kautusan na nakasulat sa Deuteronomio, Kapitulo 6, dinagdagan niya sa aklat ng mga Levita o sa Leviticus, Kapitulo 19, verso 18, ang pangalawa, sabi pa niya, ibigin mo ang kapwa gaya ng pag-ibig na iyong sarili. Versikulo 39 ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, na mula sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18. Ito yung dalawang kautusan na kung saan ang pag-ibig ng Diyos hindi nalalayo sa pag-ibig sa kapwa. Kinakailangan ibigin natin ang ating kapwa-tao ng konkreto upang magkaroon tayo ng pag-ibig ng Diyos.
Ano naman ang silbi sa pagsabi natin na iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi natin iniibig ang ating kapwa? Kaya nga sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 19 hanggang 21 na sinasabi na kung sinasabi mo na inibig mo ang Diyos, ngunit kaputan mo yung kapwa, ikaw ay sinungaling. Paano maibig ang Diyos? Hindi mo makikita kung mismo ang kapwa mo makita ay kinaputan mo. Ito ang kautusan. Pag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo rin ang iyong kapwa-tao. Na ang ibig sabihin, ang batayan ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang ating konkrito na pagmamahal, ating konkrito na pag-ibig. Kaya nga sinasabi ni San Juan Bosco, St. John Bosco, sinasabi niya, hindi lang basta umibig, dapat ipadama mo sa kapwa ang pag-ibig. Na ibig sabihin, ating gawing konkrito at ipadama ang pag-ibig. At yung sinasabi ni St. John Bosco, ni San Juan Bosco. At upang ito'y ating magawa, mayroon po dapat tayong 5 na dapat gawin. Una, na hindi po tayo padalos-dalos sa ating buhay, magkaroon po tayo ng klaro na direksyon sa buhay na may pag-ibig. Pangalawa, niingat po natin ang ating sarili mula sa karaniwang kalagayan, bagkus ang isang buhay na madama ang pag-ibig sapagkat tayo ay nagpapahalaga ng iba. Pangatlo, magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip sa maayos na pagharap ng lahat ng problema. May problema man ang pag-ibig, harapin natin. Huwag tayong iiwas. Huwag tayong lalayo. Bigyan natin ng narapat at dapat na solusyon. Pang-apat, na huwag tayong maapektuhan sa maling akala ng iba. Na ibig sabihin, gawin lang natin ang tama. Huwag tayong maapektuhan ng mga marites ng iba. Panglima, focus lang tayo sa pagpayabong ng ating pagkatao. At kung napayabong ang ating pagkatao, ito ay dahil sa pag-ibig. Umibig tayo ng tunay. Ano ba ang pag-ibig ng tunay? Dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 34 hanggang 40, ang ginagamit na salita ay ang salitang agape. Pero sa Koine Greco na Grigo, sapagkat ang original na pagkasulat ng ating New Testament ay sa Koine Greco na Grigo, mayroon pong 5 na salita. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros, ito yung pagmamahal na mayroong paghangad sa laman. Pangatlo, sinya, ito yung mutual understanding, pag-unawaan sa isa't isa. Pang-apat, storge, yung tinuturing mo ang iyong kapwa na parang kapamilya. At panglima, ito yung ginagamit ngayon sa ating Ebanghelyo, agape. Ito yung tunay, wagas at dalisay na pag-ibig. Kaya, dapat po, ito yung pang-anim na ating isusog. Paigtingin ang pananalig, pag-asa at pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng agape na pag-ibig. At pag-ibig na tunay, handa po tayong magsakripisyo. Nasabi ni Santa Teresa ng Calcutta, ang pag-ibig na tunay, handang masaktan. Handa tayong masaktan sa pag-ibig ng tunay sa Diyos at sa kapwa-tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nausunan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay muli, numakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tumalang paririto tukom ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya,
Sa bawat kahilingan ay atin pong itutugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalabay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod ng matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay na nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng mundong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiniling at nilalayon. Ikaw na magkabatid ng lahat ng makabubuti sa amin, gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Manalangin ni Batido, pampaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumukha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama ng pasalamatan. kapatid, ito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob kahit minabuti niyang siya'y panganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat sa labi ng ibing kamatayan. Kami ay nagaw ng namatay mo anak sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kay kaisan manghel, sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyo sinaming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan-winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasi bigo, hapis at pait, iyo patamisin at hagkan ang sakit ng waningas ang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahangong kapwa ko
aking sugatan, diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahangong kapwa kong kasing bigo. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taon 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagan discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid na nakatira sa 127 Lavo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Minor ng Immaculada Conception, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beatrice Street, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira sa 146 Paco, Ubando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaari maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Rupino Sescon Jr. Maaari makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po natin pagdasal sina Reverend Jess at Brother Edguy. Salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung pong wala pang Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available po ito, 130 pesos po bawat kopya.
Ito kailangan po natin para sa ating pagnubang nilay-nilay para sa Poong Hesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Hesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin na dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po at makatulong tayo sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Tama po dyan si Father Frank, palapakan po natin si Father Frank, ang ating mga lectors, ang ating choir, ang ating mga collectors, ang lahat ng narito upang tayo ay maglingkod sa ating Panginoon, pagpapahayag na ating pagmamahal sa Kanya. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naririto na naglilingkod bilang diboto at nagkaroon ng debosyon sa ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang maringal na pagbasbas para sa sinudo ng mga obispo. Mga kapatid, ipinangako ni Hesus na makakasama siya sa kanyang mga alagad sa tuwing sila'y natitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na mga araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng ika-16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ito natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo, maging matibay ang ating pagbubuklod, gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang ikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay hayag sa ating mga ninuno sa magitan ng mga propita ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo ng takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pagbuklod kay Kristo sa isa't isa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpalaganap ng muling balita ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.